Scripture reading natin ay yung kanina yung Revelation 2, 1-7 na binasa po ni Sister 1010. And so ngayon, ang itatopic kasi natin, medyo ano lang muna tayo, lilihis, pero sobrang halaga po ng bagay na ito. Ayan, so nawa po ay matapos natin. Ang title po nito ay When Everything Seems Religious. Ayan, so kapag daw ang pakiramdam mo ay lahat ng ginagawa mo ay religious na, tradition na lang o routine na lang, ito po yung mga magandang gawin po natin. Ayan. So, sa introduction natin, may mga pagkakataon talaga sa buhay po natin, lalong-lalo na sa Christian life, na mararamdaman po natin na parang routine na lang yung ginagawa natin. Very predictable ang mga nangyayari sa church. Kaya, for example, minsan, nung time ng magdaong, alam ko na-apply din naman natin dito, na minsan, di ba, wala akong pinag-EMC, diretso na agad tayo sa Word of God. Kasi there are times sa buhay natin, yung alam na natin yung pasikot-sikot, di ba? Oh, alam ko na yung sasabihin ni Gabi na yan. Yan, pagkatapos yan, mag-offeratory na, tapos magkakanta, mag-altar call, ganyan. Kaya nangyayari, yung church tuloy natin, nagiging dry. Yung mga experience natin, nagiging dry, di ba? Kahit yung mga prayer at pagbabasa natin ng Bible, nagiging task na lang. And sabi nga, nag-go through motions tayo, attending church, singing, serving, but deep down, the passion is gone. Oo, nandyan ka, kumakanta ka, di ba? Umaawit ka, naglilingkod ka sa Panginoon, pero wala na. Di ba? Nawala na daw yung passion. Sabi, what used to be a relationship has now turned into religion. Yung una naman talaga, ang gusto ng Panginoon, relationship, di ba? Yun naman ang nire-restore niya. Pero sa katagalan, di ba, habang tumatagal, nagiging religion na lang siya. Sabi, just like in the Ephesian church or sa church in Ephesus, sa Revelation 2, they were doing good. Di ba? At wala namang masama doon. They are serving, giving, enduring, but Jesus said, you have left your first love. And kapag nagsabi kasi ng ganyan ang Panginoon, alam na alam natin, totoo yan. Diba? Kaya kung meron man dito persona o tao, diba, Diyos, na nakakakilala sa atin, walang iba yon kundi ang Panginoon. Kilala niya kung ikaw ay nagkukunwari na lang, kilala niya kung genuine yung sinasabi mo, kung sincere ba yung pag-awit mo, kilalang kilala ka niya. Kaya ngayong araw na to, let's talk about what to do when everything seems religion and how to restore our relationship with God. Ano bang mga gagawin kapag feeling mo religion na lang yung ginagawa mo o Christian life mo, tapos anong mangyayari, anong dapat gawin para ma-restore yung relationship natin kay Lord? Okay, bear with me. Number 1, be honest with God about how you feel. So yun pala yung unang dapat gawin. Kung parang religion na lang, tradition na lang yung ginagawa mo, magtapat ka sa Diyos. Kung ano talaga yung nararamdaman mo. Yan ang unang-una. Sabi ng Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him, kasi God is a refuge for us, Selah. Ang sabi dyan na pour out, di ba? Ibuhos mo talaga yung puso mo. Ibuhos mo kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? And sabi nga, God already knows your heart, so you don't need to pretend. Hindi ka kailangang magkunwaring okay, hindi ka kailangang magkunwaring kung ano-ano. Sabi, when your spiritual life feels dry, start with honesty. Ano ba talaga nararamdaman mo? Pagod ka ba? Ikaw ba ay antok? Ikaw ba ay kulang na kulang? Sabihin mo daw yan sa Panginoon. Para nga daw sa marriage, kapag yung isang partner o dalawa kayo, ang nagkukunwari, hindi kayo nag-uusap ng totoo, yung problema hindi nyo talaga ina-address, nasosolusyonan ba? Hindi, di ba? Sa marriage, kinakailangan para ma-fix ang problema, sabihin ng bawat kampo, ng bawat party, di ba? Nang sa gayon, habang pinag-uusapan, nagiging maayos. And sa Bible, lagi nyong mababasa yan, na si Lord gusto niya nga talaga na mag-usap tayo makipag-usap sa Kanya, di ba? Sa Isaiah, may tinatawag siya doon, di ba? Na come, let us reason together. Di ba? Yung gusto niya talaga, makipag-usap ka sa Kanya. And ganun din kay David. Mapapansin mo nyo na si David, very honest siya.
na kaya siya tinawag na a man after God's own heart, isa kasi sa nature niya o characteristics ni David ay natural siya, honest siya sa kung ano man yung nararanasan o nararamdaman niya. And in fact, kahit nga daw kaluluwa niya, kinakausap niya, di ba? Na ba't ka ba bagabag o kaluluwa ko? Bakit ka ba down? Bakit ka ba depressed? Bakit ka ba nabibigatan? Di ba? Put your hope in God. And sabi, he was real with God. And that's why he always found renewal. Kaya naman si David, laging nare-revive, laging nare-renew, kasi honest siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang magkunwari. Ayan. Sabihin natin kung ano talaga ang kailangan natin sa Diyos. Diba? Kahit sa pagpe-pray, kailangan mo ng 1,000, sabihin mo talaga sa Kanya. Hindi yung Lord, 100 lang. Diba? Peke. Diba? So, plastic yung ganyan. Kailangan, honest po tayo. Kaya, mapapansin nyo sa Psalms, mapapansin nyo doon na very honest yung mga author nun, yung mga writer. Kung talagang sila ay inis sa kalaban, sinasabi nila. Kung sila ay lumuluha sa kanilang unan, sinasabi nila. Diba? So, dapat ganun din daw tayo. Kaya nga si Pastor Bong Saking, nung time na siya ay natetempt na yakapin, hawakan yung kanyang fiancé, yung kanyang girlfriend, na asawa niya na ngayon, di ba? Gusto niya talaga hawakan. Sabi niya, kay Lord, Lord, ayoko talaga hawakan. Lord, ayoko siya hawakan. Di ba? Sabi ni Lord, yung totoo, gustong-gusto ko siya hawakan, di ba? Nung sinabi niya yun kay Lord, doon siya na-deliver. Doon siya na-heal ni Lord, di ba? Sa kanyang internal struggle. Kaya dapat, ganun din tayo. Pangalawa, return to the heart. Okay? Bumalik tayo sa mismong puso. Sino ba yon? Si Jesus Christ. Not just church activities. Kaya alam nyo, ako, hindi nga ako believe sa mga taong bumabalik sa gawain. Kasi lagi talagang ang pamantayan ko dyan, kung gusto mong bumalik sa Panginoon, balik ka sa Kanya mismo. Hindi ka balik sa tamborin, hindi balik sa pagpaplag, hindi balik sa pagtugtog, kundi balik kay Lord. Kasi yan ang unang step. Diba? Unang step sa revival, sa restoration, yung bumalik ka talaga kay Lord. Siya yung kausapin mo. The reason why, diba, may mga bumabalik pero hindi nila ramdam yung kanilang pagbalik. Bakit? Kasi hindi sila bumabalik sa Diyos. Dapat bumalik muna sila kay Lord, then yung sipag, yung enthusiasm, yung passion sa mga ginagawa, outreach man yan, Bible study man yan, pagtugtog man yan, diba? Babalik na yon, kasunod na yon. Basta unahin si Lord. Okay? Kaya nga sabi ng ating verse sa John 15:4-5, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Hindi rin kayo magbubunga kung hiwalay kayo sa akin. Sabi dyan, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Kaya naman, balik tayo kay Lord. Sabi nga, ang religion daw, nagfo-focus sa rules. Pero ang relationship, nagfo-focus saan? Sa remaining. Diba? Kapag nagre-remain ka kay Lord, kumakabit ka, talagang tumatambay ka sa presensya niya, susunod na lang yung mga ministry. Sabi, you can be busy for God, but not close to God. Sino sa inyo aktibo sa mga ministry? Pero kapag uwi ng bahay, tulog na lang. Pag uwi ng bahay, hindi man lang makapag-hi, hello kay Lord. Diba? Yun ang mali na ginagawa natin. Kaya nga si Shambak, si R.W. Shambak, yung speaker ni MC ni A.A. Allen, kinorek daw siya ng Panginoon sa paggaganon niya. Kasi diba, ang anointing, alam naman natin, napapasa yan. Ngayon, kakakabit niya kay A.A. Allen, tapos kay Oral Roberts, yung anointing na ipasa sa kanya. Kaya kapag may pinagpe-pray siyang may sakit, gumagaling talaga. Kahit cancer pa nga, nalalaglag yung cancer on the spot. Pero, ang kinorek sa kanya ng Panginoon, kasi kapag umuwi siya galing sa revival o krusada, tulog na daw siya agad. Sabi daw sa kanya ng Panginoon, Shambak, gusto mong tanggalin ko sa iyo yan nararanasan mo. Yung baga sinasabi sa kanya ng Panginoon, sa isang iglap lang, pwedeng mawala sa iyo yung tinatamasa mo. Diba? Kaya dapat mag-remain ka sa Kanya. Kaya doon siya na-correct. Diba? Na, oo nga, no, na kada ministry ko, pagod na kasi siya pagka uuwi. Pero ang sinasabi ng Panginoon, dapat kung napagod ka sa mga tao, mas marami kang time dapat sa akin. Diba? Outflow na lang, overflow na lang yung mga binibigay mo sa Kanya. Kaya imagine niyo nga daw ang laptop na
put on yung charge, naka-plug yung charger. Pero hindi naman sa socket, 'di ba? May sense ba 'yon? May ba 'yon? Kumbaga may halaga ba 'yon? Wala, 'di ba? So parang ganun daw tayo. Kapag kumakabit tayo sa mga church activities, sa mga ministry, 'di ba? Pero hindi tayo kumakabit mismo sa Diyos, baliwala ang ginagawa natin. Kaya madalas kapag ganun ang senaryo natin, ang bilis nating malobat, ang bilis nating ma-burnout. Kaya nga ako rin, kahit pastor na ako, nagsisearch din ako ng heart ko. Lord, oo nga, to tell you honestly, nung mga nakaraan, nakakaramdam ako ng ganon. Ba't ayoko pumunta sa church? Bakit parang ayoko na makisalamuha muna? Siguro, inisip ko, siguro I have something to kumbaga parang reflect, evaluate kay Lord, to repair, magpa-repair ako sa Panginoon. Then yun nga, chinek ako ng Panginoon, nagpa-check up ako sa Kanya, yun nga, kailangan kasi mas maraming time kay Lord kesa sa tao. Diba? Kung ang sipag mo sa mga gawain, pero dapat mas masipag ka sa pakikipag-usap mo kay Lord. Kaya diba, pansinin natin, bakit pagdating sa mga tao nga, naiirita na tayo. Pag tayo ay nalolobat spiritually, ang bilis mong mairita sa asawa mo, sa mga anak mo, ang bilis mong mairita sa mga kaklase, katrabaho mo, kasi hindi ka naka-plug in dun sa sakit. 'Di ba? At dun yun kay Lord. Kaya dapat inaano natin 'yan. Binamanage, binabalanse natin 'yan. Ang example na lang dito ay si Martha, 'di ba? Nung siya ay busy sa paglilingkod, sa ministry niya, anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Yung ginagawa ni Mary, yun ang mas better. Yun ang hinihintay ko sa iyo, na mag-spend time ka kumbaga parang maglaan ka ng oras at may fit. 'Di ba? Yung kinakausap mo ko palagi. So nawa po ay ganun po ang mangyari sa atin. Okay? Nang sa gayon, hindi tayo parang religion. Pangatlo, remember your first love. Alalahanin mo, paano ka ba unang nagmahal? Paano ka bang unang na-fall in love kay Lord? Ano yung mga ginagawa mo nung una? 'Di ba? And ako, masasabi ko to sa inyo kasi kumbaga parang I experience it. Na-experience ko yun, 'di ba? Na nung una, ang saya-saya mo talaga, 'di ba? Yung parang kada bubuklat ka ng Bible, parang laging exciting, parang laging adventure para sa'yo. Tapos excited ka pumunta sa church palagi, kahit may tao o wala, excited ka, 'di ba? Tapos hindi ka nalilate, okay? Talagang gusto mo lagi kang maaga, gusto mo ikaw yung magbubukas ng church, 'di ba? Yan yung una talaga nating nararanasan. Ngayon, kung ganun ka back then, kung ganun ka noon, 'di ba? Tapos ngayon nag-drift ka na. Ibig sabihin, you need to remember your first love. Ibig sabihin, kailangan mong bumalik sa katayuan na yon. Kayo, imagine niyo, may friend kayo, may asawa kayo, 'di ba? O kaya naman meron kayong mga karelasyon. Gusto niyo ba yung ganong setup? Yung una lang, magaling lang sa una, yung on fire, 'di ba? Mahal na mahal ka nung una, 'di ba? Nung naka 10 years na kayo, wala na rin. 'Di ba? Dati kung makapagbigay ng flowers sa iyo, dati kung makapagsuyo sa iyo, 'di ba? Wagas talaga. Aabutin ng langit, aabutin ng buwan, susungkitin para lang sa iyo. 'Di ba? Ngayon, kahit remote, hindi may abot, 'di ba? Ibabato pa sa iyo. 'Di ba? Kahit kape, hindi ka matimplahan. 'Di ba? Bubunga nga ang kapa. 'Di ba? Parang minsan alam nyo, ganun tayo. 'Di ba? Pagdating sa Panginoon. Okay? Kaya nawa, maibalik natin yan. Sabi nga ng Revelation 2:4-5, alam ko, naniniwala ako, I believe hindi lang yan sinasabi ng Panginoon sa Ephesus. Diba? Sa Ephesian Christian. Sinasabi ng Panginoon yan sa bawat mga cold-hearted, sa bawat mga lukewarm na mga Christian, na mga tao, diba? Na remember your first love, return to your first love. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Parang kunwari, iparaphrase natin sa modernong panahon, okay ako sa pagbibigay mo. Kompleto nga tithes mo eh. Okay ako sa pag-outreach mo. Maganda yan. Pero, I have this against you. 'Di ba? You have left your first love. Oo, okay sa akin yan. Pero ang gusto ko, puso mo. 'Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi nga, go back in your memory. Remember the fire, the hunger, the excitement you had
when you first knew Jesus. Di ba, nung una, for example, lalong-lalo na ikaw, nung una, di ba, kapag pag-usapang church, kahit maglakad ka pa, kahit walang pamasahe. Di ba, kaya nga ang galing, kasi ngayon, natutuwa ako sa mga Bible student, kasi iba-iba nakakapagsalita sa inyo ngayon, no? And ko, kasi sabi ko, ay, praise God, kasi makakarinig naman sila ng bukod sa amin. Di ba, na kumbaga parang, dinidiinan ni Pastor Dandon na ayokong mababalitaan na nagba-Bible school kayo, sabay kung ano-ano yung pinopost nyo Parang ginagana ni Pastor Dan yung mga Bible student. Ayokong mababalitaan na nagba-Bible school kayo, sabay hindi kayo magsisimba sa inyo O kaya naman hindi kayo magsa-Sunday school. 'Di ba? Kasi inaayos. 'Di ba? Gusto ng Panginoon kung active ka sa lahat ng 'yan, 'di ba? Inaayos mo lahat, kahit yung puso mo, yung relasyon mo mismo sa kanya, ayusin mo. Okay? Kaya nga ayoko naman kasi na maglindulan na ang lahat, hindi ka pa rin nakabalik. Dapat po, makabalik tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya nga ako nung nakaraan, tinatanong ko si Lord, Lord, bakit ba ako kinakabahan? Bakit ba ako natatakot? Bakit ba ina-aspire ko rin na magka-go bag? Di ba? Kumbaga, ganyan. Kasi, kailangan mong ayusin yung sarili mo sa akin. Di ba? Kasi alam nyo, kapag ayos tayo sa Panginoon, pag okay tayo kay Lord, lahat ng Psalm 91, Psalm 23, Psalm 46 na pangako ni Lord sa protection, makiklaim natin. Pero hanggat may kasalanan tayo, hanggat meron tayong hindi inaayos sa Panginoon, kahit anong quote mo ng Psalm 91, kahit araw-araw, minu-minuto mo sabihin ng Psalm 23, hindi e-effect yan. Kasi the most effective, protection in the whole world is the presence of God Himself, itself, Kaya dapat bumalik tayo doon. Amen? Huwag mo lang i-claim yung promise, i-claim mo rin yung person. Amen? Sino yon? Si Jesus. Okay? Kaya sabi nga, like rekindling an old flame, love grows cold when neglected. Sabi, if you want to fall in love again with Jesus, spend time with Him like you used to. Diba? Paano ka magbasa ng Bible dati? Nung una ka. Ganun din. Gawin mo ulit yun. Diba? Kumukuha ka ng lugar na tahimik, gawin mo ulit yun ngayon. Diba? So, gawin natin kung ano yung unang ginagawa natin. Sabi nga, think of Peter. He failed and denied Jesus. Tama? But when Jesus restored him by asking, "Do you love me?" 3 times, Peter's heart was reignited. Kaya sa mga panahon na ganito, na chine-check up tayo ni Lord, ibig sabihin gusto niyang ma-restore kasi tayo. Gusto niya na kapag tayo ay pumupunta sa church, relasyon yung maramdaman natin, hindi religion. Diba? Alam na alam natin yan. Kahit hindi kayo magsabi isa-isa. Alam mo sa sarili mo kung relasyon pa ba yung ginagawa mo o religion na lang. Pero again, balik tayo sa ating relasyon kay Lord. Pang-apat, para hindi mo maramdaman na religion na lang, i-simplify mo kasi yung faith mo. Yan, simplify your faith. Sabi ng Micah 6:6, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you. But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Diba? And ito nga yung katotohanan dyan. Sabi, sometimes we overload our faith with activities. Akala natin, the more na marami tayong ginagawa, the more na spiritual tayo. The more na marami tayong ginagawa, the more na close tayo kay Lord. Pero hindi. Sabi dyan, yung mga ministries, tasks, duties, sabi, and lose focus on the essentials. Kaya naman, magmula ngayon, simplify your walk. Diba? For example, ang dami mo ng Bible study, napapabayaan mo naman yung relationship mo kay Lord. Balance ba yun? Hindi. Diba? Ang dami mong mga, kaya nga ayoko rin na tayo, overload tayo. Kaya nga, ako, nitong mga nakaraan, nag-isip ako, paano nga ba tayo masusolusyonan sa ganyan? So, kailangan talaga ng delegation. Sabi ko kay Risa, pansin mo, but anong time ako tinrangkaso? Parehas pagkatapos ng YA night, di ba? Nung una yung ka-fellowship, pangalawa yung nakaraan na ginawa namin. Tapos sinerch ko. Sabi ko, bakit ko nararamdaman to every time na umuwi ako? Yung parang magkakalagnat ako, tapos ganyan. Tapos minsan may mga self-doubt ka pa na, did I speak right? Did I do it right? Ganyan.
Tapos ang tawag pala doon ay post-ministry law. Ang tawag sa mga nakakaramdam na lingkod ng Diyos, leader, tsaka pastor, na after mong gumawa ng malaking bagay, para kang si Elijah na tumatakbo ngayon sa kawalan. Diba? Ang tawag doon, post-ministry law. Ngayon, inano ko, parang ipinag-aralan ko, bakit nga ba nangyayari yon? Kasi nga naman, diba, pag binuhos mo lahat-lahat, diba, ganun talaga, normal daw na nangyayari yon. Yan dapat daw gawin, after ng victory, mamahinga ka muna, matulog, kumain, diba, at mag-pray ka ulit. Diba? Kaya yun, parang, pero, yun nga sabi ko, pero hindi lang ganun dapat, kailangan madidistribute talaga. Yung parang madidistribute kung sino na yung magpapalaro, kung sino na yung, kung magkakape tayo, sino kakontak sa kape, hindi yung lahat sa akin, di ba? Kaya parang yun nga yung parang ang correction din sa akin ng Panginoon, yung kay Jethro, tsaka kay Moses. Yun nga, di ba? Yung parang umaga hanggang gabi, si Moses yung nakikipag-usap sa mga tao. Di ba? Kaya later on, i-discuss ko yun sa inyo. Pag-uusapan natin yun sa YA, sa youth, sa adult, yung kung ano yung mga ikokonsulta nyo sa amin, tapos ano yung mga dapat kayo na yung gumagawa. Yung parang ganon. Para lahat tayo, sabi nga ni David Samral, hindi daw uusad ang church kung yung 10 Bible study, si pastor ang gagawa. So kailangan, kung meron tayong 10 Bible study, meron din tayong 10 Bible study leader para diretso. Kaya minsan, kahit kay Tito Marcelo, nakakapangako ako na, basta Tito, pag maayos na yung schedule ko. Pero hindi ko pa talaga kasi kailangan ma-delegate muna natin kung ano yung mga dapat na i-delegate. Naintindihan? Kaya for example, ito lang, yung kunwari, isang simpleng bagay. For example, wala si ganito, wala yung katabi mo ngayon. Dapat ba ako yung mag-chat sa kanya this week? Diba? Oo, pwede kong gawin yon. Pero ang dami nyo. Hindi ko kayo may isa-isa. Pero ang dapat na gumawa na nun is yung mga LG na. Diba? Yung kunwari, bibisitahin sa bahay. Kung wala siya ngayon, kakamustahin. O bakit ka ba wala? 2 Sunday na. Diba? Hindi yung kami pa ng kami, yung kakamusta na, ay, ganito, ganyan. Kaya dapat multiplication. Yung delegation na ng lahat-lahat. Kunwari, may adult na wala. Hindi parang all the time kami yung magchat-chat. Kayo na po. O, kakamustahin nyo sila, ganon-ganon. Ganon din sa youth, ganon din sa YA. Amen? Amen. Kasi minsan, kunwari, hanapin nyo si ganyan. Ako ang ba't sa akin? Di ba? Kayo ang ka-LJ, kayo ang dumalaw. Intindihan? Minsan, nagpapahingi rin ng tulong yung NHA. Nagpapahingi rin ng tulong yung Lakeview. Hindi ko mahahati-hati yung ko. Tapos minsan nga din, yung mga leaders na ina-assign natin, parang ganon din sila, di ba? Ngarag din sila. Si Mira, kapag inutusan ko, alam kong may aasikasuhin to. Kaya kailangan kumala talaga ang mga delegation. Si Rachel, laging siya yung mga Kaya kailangan maganda. For example din, yung sa campus nga, di ba? Nag-iintay na talaga yon kasi sobrang yung parang laging okay na yung letter. Kailangan na lang ng kikilos. Kailangan na lang talaga ng mga magtuturo doon. Di ba? Kaya dapat willing tayo, mag-volunteer tayo. Amen, mga kapatid. Amen. Okay, so hindi tayo magwewelga, hindi tayo magpoprotesta. Gagawa tayo ng mga hakbangin para mas lalong mag-multiply kay Lord. Okay? Kaya sabi nga, simplify your walk. Para nga daw, kunwari, ikaw ay para ka daw cellphone, na kapag ang dami mong apps na pinaran, ano mangyayari? Maglalag ka. Diba? Ganun din. Sometimes your soul needs to close background apps to run smoothly again. Kaya nitong nakaraan, sabi ko, Lord, hindi naman siguro kasalanan yon na magpa-pause muna ako. Yung parang mag-i-slow down muna ako, mag-iisip-isip muna ako, mag-pray muna ako maigi. Kasi ang bilis, daming ginagawa di ba? Porket yung parang sabi nga ni Pastora Grace, Pastor, dami niyang schedule, ganyan. Pero yun nga, kailangan pala, mag-close ng background apps. Kaya, thank God, nung nakaraan, di ba, naiiwan ko na yung adult. Sabi ko, basta bahala muna kayo dyan. Ganyan. Tapos nung nakaraan po, kasi nagturo si Papa dun sa Makabuhay. Yan, okay naman. Talagang, praise God sa buhay niya na
share na siya. Sabi ko lang sa kanya, pa, wag ka lang kay Tita Edna nakatingin, tsaka kay sino yung katabi mo, Tita. Kaya sabi ko, kailangan ganon. Yan. Ganon ba? Kaya praise God. Tsaka yun, sobrang thankful ako na, yung parang nakikinig sila. Amen. Oh, yan. Nakikinig. Yung parang tumutulong talaga. And kaya nga si Jesus mismo, hindi niya pinapakomplikado yung pananampalataya. Sabi niya lang, follow me, di ba? That's the heart of Christianity. A simple daily walk with Him. Wag mo nga daw, sabi nga daw, wag mo daw i-overthink yung pag-obey mo. Kasi madalas tayo, ino-overthink natin yung pag-obey. Paano kapag ganito? May ano ba? Ganyan? Paano ganyan? Pero ang pagsunod daw pala, step by step. Diba? Kagaya nga nung kay Abraham, diba? Ano mo nang step na pinagawa sa kanya? Iwan mo muna yung iyong pamilya. Diba? Pero kung dun pa lang sa unang step, hindi na siya gumawa, hindi na siya kumilos, hindi niya kakayanin yung another na instruction ni Lord sa kanya na i-offer mo sa akin si Isaac. Kung dun pa lang sa first na pinapasabi ni Lord, pinapagawa ni Lord, hindi na siya sumunod. Naintindihan? Amen? Kaya tayo, sobrang halaga ng step by step. Diba? O yung 10 piso ang tithes niyan. Sige, bigay mo muna. Kasi later on, next year pala, 1,000 na ang baon mo. Wow! It's a miracle. Diba? Kaya dapat, 1 peso pa lang, mapagkatiwalaan ka na. Naintindihan? O, sinasabi ni Lord, basta mag-focus ka dyan sa isa. Isa muna na 1 to 1. Lord, gusto ko 5 eh. 5. Isa muna. Diba? Kasi kapag napagkatiwalaan ka dyan sa isa, kaya mo na yung 5. Amen? Pero kung dyan pa lang sa isa, once a year lang kayo mag 1 to 1, 12 taon pa. Diba? So, hindi ka mapapagkatiwalaan sa 5, sa 10. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, step by step. Ayan. Sabi mo, simplify. Ayan. Diba? Amen? Diba? Kaya gusto ko yung ganon, yung parang, diba? Wag nyo masyadong komplikaduhin. Amen? Amen. Ayan. 5, para hindi maging religion, serve from love. Amen? Not obligation. Sabi ng Colossians 3:23, sabi, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to man. Sabi nga, service without love become slavery. Pag wala ng pag-ibig yung paglilingkod mo, slavery na ang tawag dyan. But service with love brings joy. The difference is, motive. Di ba parang nakakatawa kapag ikaw tumutugtog ka, mahal mo yung pagtugtog mo. Mahal mo yung ginagawa mo, di ba? Hindi yung nautusan ka lang. Di ba? Ganun kasi mangyayari sa'yo eh. Yung, di ba? Pag nag-choir ka, pagka mahal mo yung choir mo, talaga, si Jesus ang lahat sa buhay. Di ba? Talagang buka kong buka. Di ba? Pero kung napipilit, di ba? Yung parang naintindihan nyo? Kaya kami, alam din namin kung sino yung napipilitan lang sa yung mahal, yung ginagawa. Kaya dapat kapag tiningnan ka ni Lord ngayon, ang makita niya, mahal mo yung ginagawa mo. Amen? Sa mga pagwa-one-to-one, malalaman mo yan kung napipilitan ba o hindi. Bilisan na natin. Dalian mo na. Ganyan-ganyan. O ito na. Yung 4 W's of faith, works, sa uli mo. Di ba? Yung ganun-ganun na lang. Pero kapag mahal, di ba? Pupunta pa kayo sa ganyan. Ay, ano pa tayo? Kape pa tayo. Di ba? Nang nervyusin ka. Di ba? Ay, ano pa tayo? Ganyan. Kain tayo, tinapay tayo, fishball tayo, ganyan-ganyan. Mararamdaman mo yun. Di ba? Kaya dapat yun ang gawin natin. Hindi lang obligasyon. Basta sa lahat ng mga paglilingkod, sa lahat ng mga ginagawa natin. Diba? Kaya sabi nga, kahit nga daw sa nanay, sa kanyang anak, alam ng nanay kung yung paghuhugas ng anak ay mula sa puso o mula sa nguso. Diba? O mula sa kung ano lang, na burden lang. Diba? Sabi nga, a servant doing it, a son washing dishes out of love for his mother feels joy. Diba? Uy ma, meron pa dyan?
Diba? A servant doing it out of obligation feels burden. Kaya kapag nilalagay mo yung kawali, dinadagdag mo yung kasi, naman hirap-hirap yan kukuskusin ko pa yan Yung puwet niya ng itim-itim Diba? Parang gano'n. Tapos, minsan, kung ikaw yung anak, magkukunwari kang hindi mo nakita yung kawali. Ilalagay mo lang doon, ay, meron pala. Diba? Kasi nga, you do it, out of obligation. Pero out of love, kahit mga nakatago pa dyan, napapansin mo. Amen? So, dapat ganon tayo. Kaya tingnan nyo si Paul. Sabi, Paul endured suffering not because he had to, but because the love of Christ compels us. Naisipin nyo yun, na shipwreck, muntik ng patayin ng ahas, diba? Kung sino-sino yung nambato sa kanya, pero kinaya niya. Bakit? Kasi Christ's love compels us, sabi niya. Diba? Na dahil kaya ginagawa ko to ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mahal niya ako, tsaka mahal ko rin siya. Naintindihan? Kaya sa lahat ng mga ginagawa natin, ba't ka nagsisimba? Carlos, mahal ko po si Lord. Hindi yung, andyan kasi si Clarence. Hindi ganon. Okay? Ba't ka nagsisimba? Raylene, kasi ang saya sa LG. Diba? Dapat mahal si Lord. Amen? Ba't ka nagsisimba? Althea, kasi mahal ko si Lord. Diba? Ayan, diba? Dapat mahal si Lord, hindi kung sino-sino. Amen? Hindi naman kami dyan. Sige, magmahal kayo hanggang pagtanda nyo. Pero dapat una, mahal si Lord. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat mahal si Lord. Ayan. ba't may nagkukurutan dyan? Ayan, okay? Kaya sabi nga, yun yung And then pang-anim, para hindi po maging religion, seek the Holy Spirit's fresh touch. Ayan, sabi nyo nga, touch. Ayan, sabi, ito, napaka-effective nito nung Psalm 51, 10-12. Kasi medyo bata pa ba ako noon? Mga 20, ganyan. Parang sabi ko kay Ate Beck, ba't ganun ako? Parang feeling ko ang layo sa akin ni Lord. Nandun ako sa kanilang kusina, tas andun si Ate Beck. Tas andito yung kanilang rep. Sabi niya, alam mo kung ano magpapanumbalik sa'yo kay Lord, ipag-pray mo yung Psalm 51. Pag uwi ko ng bahay, binuksan ko yung Psalm 51, yan pala ang nakalagay. Sabi dyan, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Sabi, restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Nung pinag-pray ko yan, balik talaga yung presence ni Lord. Kasi parang feeling mo, ang dumi mo, makasalanan ka, ang dami mong mga nakita sa mundo, diba? Ang dami mong narinig na mga chismis, parang ang layo ni Lord. Pero nung sincerely pinag-pray ko yan, talagang yung presence ni Lord talaga, bumaba. And sabi nga dyan, we cannot revive ourselves kasi. Sabi, we need the Holy Spirit to refresh and reignite our hearts. Sobrang hirap, bumalik talaga sa sarili mo lang. Kung sa sarili mo lang kay Lord. Ngayon, kailangan mo talaga ng tulong niya in order for you na makabalik completely, totally. Okay? Kaya naman, magpatulong ka sa Kanya. Kagaya nga sa kandila, you cannot light a dead candle without fire. Sabi, the Holy Spirit is that fire that rekindles our passion for God. Si Holy Spirit yung fire na yon. Kaya kagaya nung sa Pentecost, on the day of Pentecost, the disciples were afraid and called in spirit. But when the Holy Spirit came, they were filled with boldness and joy again. Kaya nga alam nyo, kahit sa mga nagpe-pray dyan na mga kaibigan, nagpe-pray na mga, yung parang mga backsliders na bumalik, alam nyo, ang sikreto pa rin talaga is yung Holy Spirit. Yung itouch sila ng Holy Spirit. Mismo yung Holy Spirit gumawa ng paraan para manumbalik sila. Kasi kung tayo lang, mabibingi sila. Diba? Magkakaroon sila ng mga itching ears. Kakasabi natin, balikan na kasi kay Lord, ganyan. Pero pag si Lord na yung kumilos, diba? Wala kang magagawa. Kagaya nga nung may nagchat sa akin, na kaibigan niya daw na chinachat siya
no, nabe, kapag meron kayong gawain, 'di ba? Isabihan mo ko kapag meron kayong mga Bible study, sabihan mo ko kasi bumabalik na ang mga tao ngayon sa Panginoon kasi God has His own way, 'di ba? O paraan, avenue para makabalik ang mga tao sa Kanya. 'Di ba? Kaya ganun din yung kaibigan mo, ganun din yung nanay mo. Paano silang babalik kay Lord? Pag pinag-pray mo sila, na i-touch sila ng Holy Spirit. Minsan, may mga false hope tayo, 'di ba? Na sana makausap siya ni pastor para ma-born again yung tatay ko. Pero hindi 'Di ba? Unless na si Lord yung kumilos, doon pa lang, 'di ba? Talagang magkakaroon ng pagbabago. Sana yung yung ka-LG ko, kamustahin siya, ganyan. Pero yun nga, kung hindi kikilos si Holy Spirit, kung hindi natin pinagpe-pray na si Holy Spirit yung mag-lead, baliwala. Kailangan si Holy Spirit. Okay? Kaya nga dapat nire-recognize natin siya, ina-acknowledge natin siya. Okay? Pang-pito, para hindi ka makaramdam na parang religion, isurround mo yung sarili mo with authentic believers. Sabi nyo nga, authentic, 2 beses. Pag sinabing authentic, totoo. 'Di ba? Genuine, 'di ba? Yung totoong mga Kristiyano. Sabi ng Hebrews 10:24-25, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. At mas dalasan pa nga daw natin, mas damihan natin, 'di ba? Ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi nga, you cannot stay passionate for God in isolation. Kapag mag-isa ka lang, kapag lagi mong hinihiwalay yung sarili mo, you need genuine people who love Jesus, not just religious company. 'Di ba? At syempre, pumili ka ng mga talagang on fire. Kasi kapag doon ka sumama, ay talagang magiging on fire ka talaga. Talagang magiging malapit ka talaga kay Lord. Kaya nga, for example, sa mga estudyante rin natin o kamanggagawa, mga nagtatrabaho, kapag alam nyo na talaga na itong company na to or yung mga kasama nyo na to ay nagpapalayo sa inyo kay Lord, parang yung anointing baga nawawala every time nakausap nyo sila. It's time na humiwalay. 'Di ba? Ngayon, kinakailangan mas lalo kang kumonek dun sa mga tao na alam mo na mas malapit kay Lord. Mas nagiging maapoy, 'di ba? Kasi ganun ka rin. Kaya for example, yung charcoal nga, 'di ba? Balik tayo sa 1-to-1. It burns longer when together, 'di ba? A single coal burns out quickly. Pag mag-isa ka lang. Sabi, fellowship keeps the fire alive. Kaya si Ate Mer, alarmang-alarma na 'yan. Kapag meron lang isang youth ang uuwi, kapag may isang youth ang hindi mag-fellowship, o kaya naman, pag may isang adult ang hindi available, pag may YA na may sakit at hindi makaka-attend at hindi maririnig yung turo na to, dahil alam naman namin na minsan hindi talaga papakinggan sa YouTube, di ba? Kumbaga parang may time na naalarma na kami. Kasi alam namin, di ba, na may power sa pagsasama-sama. May power sa fellowship, di ba? Imagine niyo na lang si Tomas, naging doubter siya simply because wala siya nung unang araw na nagpakita si Jesus. So, mayroong factor sa atin kapag uma-absent tayo, humihiwalay tayo, kapag may nami-miss out tayo. Kaya nga, ang tamang perspective, ang tamang attitude, kapag kunwari may nalingat ka lang, may na-miss out ka lang na mensahe, ina-upload din naman, panoorin mo na. Diba? Para updated ka sa kung ano yung mensahe ng Panginoon. Amen? Diba? Kagaya ni Abraham, gayahin natin siya. Kasi mayat-maya niyang tinatanong, mayat-maya siyang nag-i-inquire kay Lord, Lord, anong update? Talagang kay Lord siya nagmamarites. Lord, anong latest? Diba? Kailangan sa kanya tayo humingi. Kasi sabi nga daw, 'di ba, kung si Abraham, hindi siya mayat-maya nagtatanong kay Lord, hindi siya mayat-maya nakikinig kay Lord, patay na si Isaac. Pero dahil mayat-maya siya nakikinig kay Lord, unang instruction ni Lord, offer mo anak mo. Pangalawang instruction, wag mong ituloy. 'Di ba? Kasi tines lang siya. Kung ikaw, hindi ka nakikinig kay Lord, may na-miss out ka pa na mensahe. Unang araw, drama. Diba? Pangalawang araw, pinreach pala, how to overcome drama. Hindi mo pinanood sa YouTube o sa Facebook, hindi mo na-overcome yung drama. Kaya pagpunta mo dito ng
ng linggo, ay dramatic na dramatic ka talaga. Dramang drama ka. Amen? Di ba? Kaya naman, dapat lagi tayong mag-a-update. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, panoorin mo. Di ba? Tsaka make time. Talagang maglaan ka ng oras. Wag mong di ba? Tsaka yun nga, i-release natin yon yung mga turong ganon. Yung how to, stay on fire at hindi madry. Di ba? Kasi may mga paraan. For example, ikaw ay working, ikaw ay, estudyante, may paraan para hindi madry. 'Di ba? Lagi kang humukay. For example, si Sai, nagda-drive ng kotse papasok. Pwede niyong i-play si Bong Saking. Pwede niyong i-play yung worship. 'Di ba? Para nang sa gayon, pag punta niya ng church, hindi niya sasabing dry ako. Buong linggo ako ng kliyente ko. I-play. Habang naghuhugas ng plato, i-play. 'Di ba? I-play si worship song, i-play si tuloy ang awit, i-play si yung mga alam natin na nakaka-on par, tas alam mo na on pa, hindi ka, dry ka, di ba? E di makinig ka ng mga pampagising. Play mo si Paul Washer. Di ba? Yung mga biglang, talagang David Wilkerson. Di ba? Yung mga magpaparebuke sa'yo. Huwag kang yung minsan kasi ganun tayo na kailangan ko ng comfort, play ko nga yung mga, yung parang sugar-coated na preaching. Hindi naman lahat yung parang, pero minsan kailangan mo rin yung pampagising, di ba? Kapag inano mo kasi, pag pinlay mo si Paul Washer, di ba talagang tigil mo yung drama mo. Kaya kung ikaw tigil daw. Kahit ang ganda ng iyak mo sa titigil ka talaga Di ba? Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi, may paraan. Di ba? Kasi parang lang yan Raylin, uhaw na uhaw talaga ako. Uhaw na uhaw ako. Lumipas na ang Tuesday. Raylin, uhaw na uhaw. Ano ka ba? Wala ka bang mabilhan sa inyo? Di ba? Yung parang common sense, di ba? Instinctively, di ba? Kumbaga parang meron kang pwedeng gawin. Naintindihan? Sa mga magulang, sino sa inyo yung inis na inis sa mga walang kusa? Andyan lang, Aabutin mo na lang, Diba? Sino rin sa inyo? Sino sa inyo nagawa na yon? Yung yung dati nung bata ka pa, ayaw mo maghugas ng baso, ang gagawin mo dun sa jug? Talagang gaganong ka? Tapos papagalitan ka ng nanay mo, pwede kang maghugas, sinasabi ko sa'yo. Diba? Kasi may paraan, diba? Pero, papakahirap pa sa ganon. Diba? Dati, pag naggaganon, sasabihin ni mama at papa, baboy mo talaga, baboy ka. Medyo mataba ako noon. Baboy talaga. Ganyan. Diba? Kaya sabi nga, nasa na ba ako? Ayan, kailangan gawan natin ng paraan. Okay? Amen? Tsaka wag na kayo mag-intay ng, join na kayo. Okay naman, G-meet na kayo. Dapat alam nyo yon. Ay, prayer meeting ngayon. Nandito ako sa mag-G-meet ako. Ay, lagay mo lang dyan. At least may naririnig mo. Amen? Kasi faith comes by hearing and hearing the word of God. Ako sinasabi ko sa inyo, habang naghugas ako ng plato, pag pine-play ko si Benhin, may nakakatch talaga ako. Pag pine-play ko si David Hernandez, may natatandaan ako. Di ba? Kasi nga, faith comes by hearing and hearing the word of God. Minsan, nag-eat supernatural ako, naghugas ako ng plato, maya-maya nagtatangs na ako. Di ba? Kasi nakakahamon yung Di ba? Kasi ganon. Kailangan mong gumawa ng paraan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, gawa ka ng paraan. Amen. 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 Di ba? Kaya, for example, kagaya nung sa early church, the early church met daily. Di ba? Sila nga daily, tayo, weekly. Di ba? O kaya naman, kung kailan may schedule. Pero lagi sila nagpe-pray, nagbe-breaking ng bread, nagko-communion, nag-share, and grew stronger together. Kaya ganun din tayo. Amen? And ito, last na to. Para hindi mo maramdaman na parang religion na lang ang ginagawa mo, pursue intimacy, not image. Okay? Sabihin nyo nga yan. 1, 2, 3, go. Pursue intimacy, not image. Kasi di ba tayo minsan we are after our image. Yung kailangan, okay pa rin ako tignan.
Ay, kailangan parang spiritual pa rin ako tignan. Ay, parang kailangan on fire ako tignan. Kailangan itataas ko talaga yung yung pitch ko para akalain nila anointed talaga ako. 'Di ba? Hindi eh. Hindi 'yun ang kailangan. Yung image mo na spiritual, na holy, ang kailangan maging close mo si Lord authentically, ng totoo. 'Di ba? Kaya pursue intimacy, not image. Kaya tingnan niyo yung Matthew 6:6. Binibili ng Panginoon to sa lahat sa atin. Sabi, but when you pray, go into your room. Parang kung ipaparaphrase natin, magsolo ka. Sabi, when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Ayan, sarilinin mo ko. Kausapin mo ko, mag-usap tayo. Kasi tingnan nyo to, God is not impressed with outward show. He looks at the heart. Sabi, true spirituality happens in secret, not on stage. Amen? Kaya nga ako, sinend ko talaga yun sa music team. Kasi ayoko ng ganon talaga. Kasi yung parang, ang intimacy natin, dapat na kay Lord, hindi na sa performance. Kasi minsan ganon tayo, for example, yung halatang halata tayo, pag ikaw ang pinag-song lead, pag ikaw ang pinatugtog, talaga, let's worship the Lord. Pero itry mo, hindi siya tutugtog. Ganon. Di ba kaya doon ako, yung parang, anong Kristyanismo ito, ha? Performance ba to? Kasi hindi. Kailangan, kung inassign tayo o hindi, same ang pag-worship natin. Meron kang mikropono, alteya, o nandun ka, kumakanta, same. Hindi yung nandito ka, gaya ng dagat na hindi na pa. Sino ka? Ano ba yung pinagagagawa mo? Para kanino ba yan? Di ba? Samantalang nung nandun, walang mic. Di ba? Amen? Lesson sa atin yan, ha? I-assign ka o hindi. Kilala ko kayo, pastor nyo ako. Same. Amen? Amen. Di ba? Yung, kunwari, nung song lead ka, taas ng boses mo, kahit dyan. Kahit nasa likod ka. Ganon din. Amen? Amen. Hindi lang to music team, ha, sa lahat. Di ba? Pag nagtatambo rin, todo indayog ka, di ba? Kahit dyan, mag-indayog ka. Amen. Amen. Di ba? Di ba? Kaya sabi ng Bible, sabi ng kanta, I will sing as David sang. I will dance as David danced. Di ba? I will praise as David praised. Di ba? Kasi si David, hindi siya nahihiya. No? Okay, talagang todo buho siya. Amen. Kasi hindi show ang ating Kristyanismo. Ito, ang Panginoon, nakikita niya ang puso mo. Diba? Sabi nga, true spirituality happens in secret, not on stage. Kaya nga maganda, nag-worship ka na on your personal devotion, tapos mag-worship ka in public, ay talaga naman, bubuhos ang kapuspusan sa lahat. Amen. Sabi nga, ang halaman grows roots underground. Sabi, unseen but essential. Meron bang nakakakita ng ugat sa inyo? Diba? So, wala. Madalas, wala. Nasa ilalim kasi yan. Pero ganun siya ka-importante. Sabi, the deeper your secret life with God, the stronger your public faith. Diba may mga preacher nga na ganon, na kahit hindi daw silang mag-preach, na-encourage na yung mga tao. Hindi sila nagpe-preach, pero may umiiyak na tao. Hindi pa sila nagpe-preach, pero parang sinermonan na sila. Diba? Nung nakatabi nila yung preacher na yon, kasi bakit? Sa private life, diba, nagawa niya na yung part niya. Kaya nung nag-public siya, yung presence ni Lord, naging presence niya na rin. Diba? Naintindihan niyo? Kaya yun yung nabuo ni David Hernandez na carrier of God's glory. Pag ikaw ay naka-close kay Lord privately, publicly, talagang no effort ka. Kaya sabi nga, si Jesus ganun siya. Jesus often withdrew to pray alone. If the Son of God needed secret time with the Father, how much more should we? Kaya tayo din, kailangan natin yon. Okay? Kaya sa in conclusion natin, eto nga, when everything seems religion, ang dapat natin gawin, sabi, God is not asking you to do more. He's calling you to
come closer. Di ba? Huwag kang, siguro kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganyan, kailangan ko gawin to, ganyan. Hindi. Kailangan mong mas lumapit sa Diyos. Next naman, sabi nga, return to your first love, simplify your walk. Di ba? Gawin mo lang simple. Gawin mo lang tama. I-follow mo ang Panginoon. Siya nang bahala. And let the Holy Spirit breathe fresh life into your soul. Sabi nga, religion is about what you do. Pero relationship is about who you're with. Amen? Sabi, and when Jesus becomes your focus again, everything else falls back into place. Alam niyo, kapag naging relationship ulit, kapag tayo ay nalapit ulit kay Lord, wala kang hihindi ang mensahe. Wala kang kakainisang mensahe. Walang itching ears na yan. Diba? Kasi, malapit ka na kay Lord. Malapit na yung puso mo sa Panginoon. Kaya ang tanong dito, kailan yung huling pagkakataon o oras na na-feel mo na talagang mahal na mahal mo si Lord? And ang tanong, has your faith become more of a habit than a heart? Habit na lang ba yan o puso? Amen?